Eto mga ka-review, malaking gulo to. Grabe ang nangyari sa China. Nataranta sa utos ng US at President BBM. WPS nakuha. Robin iyak. Yan mga ka-review. Iyak na naman po sa Senator Robin Padilla. Dahil nga po dito sa nangyayari, no? Na siya po ay isang maka-pro-China. Yan po ay galing po ang balitang yan sa ating paboritong Philippines Trending News. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. No, at subscribe nyo na po. Philippines Trending News. Yan mga ka-review ha. Alright, ito na nga mga ka-review. Malaking gulo ito. Matinding utos ni PBBM at US. China na taranta. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito mula po sa Philippines Trending News. Ito na po. Sa iba pa ang mga balita, naniniwala ang isang eksperto na mas marami pang mga decisive action mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat asahan ng China sa gitna pa rin yan ng paninindigan ng Chief Executive hinggil sa issue dyan sa West Philippine Sea. Ayon kay International Studies Professor Renato De Castro, naniniwala siyang hindi basta-basta ipagkikibit balikat lang ng Administrasyong Marcos ang mga naging pangyayari sa West Philippine Sea. Katunayan dito, ayon kay De Castro, ang mga naging tugon ng Chief Executive na may kinalaman yan sa mga maritime issues sa pinagtatalo ng teritoryo at maaari ding ikinagulat ito mismo ng bansang China. Mensahean niya ito sa Chinese government na malakas ang political will ng Pangulong Marcos patungkol pa rin doon sa nasabing usapin. Sa harap naan niya ito ng pagnanais ng punong ehekutibo na masiguro itong seguridad sa pagkain para sa mga Pilipino at seguridad sa mga Pinoy na mangingisda, gayon din ang patuloy na tindig nito sa independent foreign policy. Kamakailan sinabi ng Pangulo na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas ngunit matatag na dumidepensa sa teritoryo nito at patuloy itong ipagtatanggol. Ibinunyag ng bigkis ng Mangingisda Federation sa Masinloc dyan sa bahagi po ng Zambales na naging mas agresibo ngayon nitong mga nakararaang mga buwan ang China Coast Guard laban daw sa mga mangingisdang Pilipino na nagsisikap na maghanap buhay sa Scarborough Shoal o kilala din bilang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ayon kay Henry Lito Empok, siya pong tagapagsalita ng grupo, na patuloy na hinaharang, itinataboy at hinahabol ng mga rubber boats ng China Coast Guard kapag nagpumilit na pumasok ang mga maliliit na bangka ng mga isdang Pilipino sa loob ng lagoon kung saan maraming isda. Dahil dito, umapela itong si Empok sa gobyerno na dagdagan ang presensya ng mga security forces sa unang Pilipinas sa Scarborough Shoal upang bantayan sila laban sa mga sasakyang pandagat ng China habang So, ganun po dapat talagang mangyari mga ka-review kasi itong ating mangingisda wala namang laban dito sa mga malalaking barko, ano ba, ng China Coast Guard. Kailangan may Philippine Coast Guard din po tayong nakaantabay doon sa mga mangingisda. Pero di ba? Hindi naman siguro sa lahat ng oras sa bagay, pero dapat visible pa rin doon yung, di ba? Yung Philippine Coast Guard mga ka-review para at least may makukunan ng tulong itong ating mga mangingisda. sila ho'y nangingisda. Anya matutuwa ang mga mangingisda kung malalaman nilang may mga tauhan mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na susuporta sa kanila sakali pong mayroong anumang mangyari. Nauna nang hinimok ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mag-operate sa Scarborough Shoal at iba pang lugar sa pinagtatalo ng karagatan kung saan kabilang po dito ang West Philippine Sea at nangakong palalakasin pa ang pagpapatrolya sa lugar sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Samantala sa karagdagang pang pag-uulat mula sa ibayong dagat, bumuelta naman ang China sa isang ulat ng Estados Unidos na di umano'y gumagastos ito ng bilyong-bilyong dolyar taon-taon para manipulahin ang mga impormasyon. Ayon sa inilabas na pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin bilang tugon sa US State Department's Global Engagement Center Special Report na nagsabi na ang Beijing ay nagpapakalat ng false or biased information upang mag-promote ng positive views sa kanilang bansa at Chinese Communist Party.
Secretary. Aniwang, mismong ang ulat ng US Department of State ang disinformation dahil sa maling pagpapakalat nito ng impormasyon. Sa katunayan, anya ang Estados Unidos ang nag-imbento ng pag-armas sa global information space. Inihayag rin ni Wang na ang US State Department ay bahagi ng propaganda at infiltration sa ngalan ng global engagement at source din daw ito ng disinformation at command center ng perception warfare. Kung matatandaan na sa report nga ng Amerika, sinabi nito na pinipigilan ng China ang impormasyon na sumasalungat sa kanilang mga salaysay sa mga issue, kabilang na dyan ang Taiwan, mga gawain nito ukol sa karapatang pantao, West Philippine Sea, domestic economy ng China at international economic engagement nito. So yan mga ka-review, no? Nagsisira na po itong China at US, di ba? Pero para po sa inyo mga ka-review, sino po ba ang paniniwalaan nyo, di ba? Yung US or China? Sa sitwasyon natin ngayon, di ba mga ka-review, sino ang paniniwalaan natin? Nako sa palagay ko, yung mga karatig bansa ng China ay hindi po maniniwala sa kanya. Di ba? Kasi galit nga po yung mga kapitbahay ng China. 'Di ba? Paano pa maniniwala sa kanya? Paano pa maniniwala doon sa kanyang paninira sa US? Well, anyway, lahat naman tayo may kanyang opinion, pero yun po ang opinion ko mga ka-review. Talagang itong mga bansang kapitbahay ng China ay hindi po maniniwala sa kung ano mang sinasabi ng China ngayon patungkol sa US sapagkat, 'di ba? No. Galit na galit nga po kasi nga po mga aga po kayo, diba, ng teritoryo. Ay na, mga sangkay, natataranta na. Ano ba ang nangyayari? Yan po ang pag-uusapan ngayon. So, mga sangkay, mag-usapan po natin itong patungkol po sa China na naman. No? Talagang walang katapusang istorya ng kanilang kalokohan, pambubuli sa mga Pilipino, mga sangkay. Noon, medyo ano pa tayo dito medyo naniniwala tayo na parang friendship goals ang kanilang ginagawa. But habang tinitingnan po natin ang nagiging sitwasyon, mukhang iba po sa katotohanan ang kanilang ginagawa. Kaya na ito mga sangkay, tingnan po natin ang balitang ito. Ito po, China, kinontra ang military expansion ng US sa mga bansa sa Asia Pacific. Okay. Bakit kaya nila kinontra mga sangkay? Natural. Natataranta po ang China kasi hindi po sila makagalaw kapag andyan yung militar. Halimbawa na lamang po yung US. Diyan po sa West Philippine Sea. Though, we know naman mga sangkay. Ang US, kapag umalaw po yan, meron po yung personal agenda. At alam po natin, itong US, personal na aaway ng China. Pagdating po sa trade war, sila po yan. Okay? Pagdating po sa pag-awayan, mga sangkay ng trade war or alam nyo, itong China at Amerika ay talagang nagsasalpukan yan. Ngayon, Economics. eto na mga sangkay. Ang China, naiinis na po Bakit na may naman? pagkataranta. Ito po ay ating sariling opinion base po sa kanilang kilos at galaw ngayon. Di ba nga, nakaraan, mga sangkay, nung tanggalin yung floating barrier. Paano hindi matataranta mga ka-review? Halos lahat ng mga bansa, no? Galit sa China sa ginagawang ito, di ba? Sa ginagawa nila sa West Philippine Sea at hindi lang po sa West Philippine Sea, maging sa ibang iba't ibang kapitbahay niya, di ba? Ganun ang ginagawa. Nangaagaw ng teritoryo. So, talagang wala nang kakampi itong China. Kaya natataranta na po ito. Ng mga Pilipino, ayon po sa utos ng ating presidente, gumawa na lamang po sila ng istorya. Sabi nila, hindi, kami na rin ang nagtanggal nun kasi, ganito. Anak naman ng tokwa, niloko pa tayo. Sila pa yung nagtanggal. May mga ebidensya na nga, Pilipino yung nagtanggal. Depensa na lang nila yun kasi nagbuka silang katawa-tawa sa buong mundo. Tama. Piroin mo kayo, naglagay ng floating barrier tapos hindi yun napanindigan kasi pinalagan sila ng Pilipinas. Aba, good job po sa ating Philippine Coast Guard. Yan, pinapalakpakan mga sangkay, no? Ngayon ito na ang China kinontra. Ito po natin. Binatikos ng China ang Estados Unidos sa tuloy-tuloy na pagpapalaganap ng kanilang alyansa militar sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Ayan na.
naiinis at hindi na po nagugustuhan ng China ang ginagawa ng Amerika. Strategy din po kasi yan, di ba? Alam po natin na ang Amerika ay talagang, ano yan eh, gusto po nila maungusan ng China kasi nasa momentum ang China ngayon eh. Pagdating po sa paglago ng ekonomiya at globally mga sangkay, marami po silang, malaki po ang expansion ngayon ng China. While ang Amerika bumabagsak, yun po ang reality. Pero hindi po tayo. Hindi naman po yan ang istorya natin ngayon, mga sangkay. At hindi po tayo pro-China, hindi tayo pro-America. Pro-Philippines po tayo. So, mayroong sigalot talaga ang dalawang to. Na kailangan maintindihan na though tumutulong yung US military, US government, dito po sa Asia, especially sa Pilipinas, hindi po nangangahulugan nun na pure na ang kanilang intention. Ang Amerika ay Amerika, mga sangkay. We know, kung pag pumasok sila sa isang bansa, kapag mayroon po silang pakita na tumutulong, mayroon po yung personal agenda. Ano yun, mga sangkay? Pag-usapan natin yan sa mga susunod nating topic. Pero, sa kabila nun, maganda rin mga sangkay na tumutulong po sila, at least, mayroon din po tayong nagagamit na pangdepensa. At least may kinakabahan na po yung China, di ba? Eh kung wala tayong alyansa sa Amerika, sa US, at iba pang mga bansa, mga ka-review. Ano na lang tayo ngayon? Baka talagang durugin na lang tayo ng China, di ba? Kasi alam ng China na wala tayong laban sa kanila. Or may laban tayo, lalaban tayo. Pero hindi po kaya ng ating mga kagamitan, no? Kung lalaban talaga ang China at saka Pilipinas, nako, sa manpower pa lang, ilang bilyong tao yan ba? Ang importante dito, hindi po gumalaw ang Amerika sa isang galaw na patungo na po sa digmaang pandaigdigan. Diba? Yun naman po talagang iniiwasan ng Pilipinas. Kabilang dyan ang karagdagang EDCA sites sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Pasok, par! Mariing tinutulan ng China ang hakbang ng Estados Unidos kaugnay sa pagpapalakas ng alyansang militar sa mga bansa sa Asia-Pasipiko. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na kontra ang China sa military expansion at panghihimasok sa security space ng ibang bansa. So, bakit, diba, bakit naman sila makikialam? Sila mismo nga ayaw diba? Ayaw magpapakialaman, ayaw makialaman, di ba? Ayaw pakialaman sa mga ginagawa nila. Tapos ngayon, mga ka-review, di ba? May ganun talaga silang statement, di ba? Na ayaw nila ng ganong expansion ng US, di ba? Sa iba't ibang bahagi ng Asia. Pero eto, mga ka-review, yung China ba nakikinig din, di ba? Sa palagay nyo ba makikinig ang US at China sa sinabi nito? Na samantalang silang ayaw, di ba? Panghimasukan yung mga desisyon nila. Di ba? Ito lang sa West Philippines yung mga ka-review, di ba? Nanalo na tayo sa international tribunal. Pero ayaw pa rin ng China na, di ba? I-accept yun. Tapos ngayon meron sila ganitong statement na 'di ba? Parang mali yata. Kung ayaw niyong pakialaman kayo, wag din kayong makialam sa ibang bansa. Pero kung gusto niyong makialam kayo or kung gusto niyong makialam kayo sa ibang bansa, respeto niyo naman po yung ibang bansa, 'di ba? Parang mali kasi yung 'di ba, mga ka-review? Parang ginagawa tayong nitong mga ka-review ng mga na China, di ba? Gusto nila sila lang parati ang makikialam. Hindi na po yung ibang bansa. Nako, hindi pwede ang ganyan. Kailangan give and take po tayo. Kung nakikinig kayo, makikinig din kami. Pero iba yata yung gusto niyo. Kaya good job po, good job sa US. Yan, good job sa US kasi
expand sila ng expand, pero alam natin tama si Sangkay Janjan na meron talagang personal agenda ang US kung bakit sila, di ba, nag-expand ng mga sites dito sa Asia. Pero yung mali lang ng China is, bakit siya makikialam? Bakit siya ba? Diba? Pinakikialaman ba siya? O, pinakikialaman nga siya kasi hindi po siya nakikinig. Diba? Eh kung nakikinig siya, posibleng pakinggan din po siya ng US. Diba mga ka-review? Ganun lang yun eh. Alright mga ka-review, naman pong yung reaksyon, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan kung ano pong nararamdaman sa issue ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-like and share na din po ang reaction video ito mga ka-review. Salamat po sa Philippines Trending News sa kanyang video. Maraming salamat din kay Sangkay Janjan. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa ating mga viewers na nanood ngayon. Maraming salamat po.